Hindi po, ulitin namin, hindi namin pinipigilan, hindi namin sinusuplant yung desisyon ng COMELEC sa pagtatrabaho ng ating PNP. Tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap dyan. Sinasabi naman po ni Chairman Garcia na naunawaan po namin yung intensyon ng PNP. Kaya lang nga po, ang pahayag po niya, kailangan siguro madagdagan ng safeguards para masiguro na hindi po maaabuso. Wala pang napagkakasunduang malinaw na posisyon ang Philippine National Police at Commission on Elections kaugnay sa isinasagawang Oplan Katok ng pulisya sa mga gun owner na expired ang lisensya ng baril. Ito'y sa kabila ng pulong na isinagawa kanina sa Campo Crame. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, patuloy ang ginagawang pag-uusap ukol dito. Nilinaw din ng opisyal na hindi naman hinahadlangan ng COMELEC ang trabaho ng pulis. Subalit, nais lamang anila ng malinaw na guidelines at safeguards kaugnay sa Oplan Katok. Kung yung pong mga ayuda nga po na binibigay ng ating mga social services agencies, nagawa ng paraan, merong guidelines, merong safeguards, merong additional na impositions ang COMELEC para masigurong di maabuso, ganun din naman po hinahanap ng COMELEC sa bagay na ito. Ang gusto lang naman po natin, malatagan ng maayos na safeguards nang hindi ito maabuso at yung wala po yung chilling effect sa ating mga kababayan. Ang Oplan Katok ay naunang tinutulan ng COMELEC ngayong election period dahil posible umano itong maabuso at maghatid ng takot sa mga kinakatok. Sa ngayon po ay pinag-uusapan po yan. Simple lang naman po ang layunin ng COMELEC, hindi maging mekanismo ang pagpapatupad ng mandato na ito na ikatatakot ng tao. Remember po yung message namin kanina, ang hiling namin sa lahat ng ahensyang kabalikat sa halalan. Sana makalabas ng ligtas ang mga tao sa bahay, makaboto ng malaya at makauwi ng matiwasay. Walang takot. Yun naman po talaga ang essence ng ating eleksyon. Makaboto tayo ng malaya at walang takot. Nauna nang nanindigan ng PNP sa pagsasagawa ng Oplan Katok bilang bahagi ng kampanya laban sa mga loose firearms. Of course po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to locate mga firearms and to account all our firearms. Yung trabaho po namin yan. Sa mga past election, yung Oplan Katok may tuloy-tuloy. O tuloy-tuloy po yan, wala po yan. Hindi po na pinagbabawal yan kasi normal police duty po yan. Trabaho po ng PNP natin to account all the firearms po natin. Paliwanag pa ni Chief PNP, tanging ang mga gun owner na may expired na lisensya lamang ng baril ang kinakatok ng mga pulis. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin ha. Yung may mga baril na hindi po lang rini-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Kasi, di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's sa purpose ng katok. Sa kasalukuyan, mula sa 621,395 na expired na lisensya ng baril na kinatok ng mga tauhan ng PNP, nasa 16,473 na ang nag-renew ng lisensya. 10,676 naman ang isinurrender o pinatago ang baril sa PNP at 347,860 na ang na-revoke ang lisensya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.